Ito nga pala ang panglimang araw ng paggagawa at paglilinis nga po namin ng masisilungan ng mga aso dito sa Pulong Malaki mga mare at pare. Umarkila na nga rin po kami ng isang tao na makakatulong nga po ng aking buyok sa paglilinis dito. Nakikain at nakisaya na nga rin po kami sa Christmas party ng aming mga amiga at amigo at grabe mga mare, busog na busog nga ako dahil bandami nga pong pagkain. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw naman ho mga mare, papalaot na naman po kaming dalawa ni Buyok dahil hindi pa nga ho tapos yung ginagawa naming silungan ng mga aso. Sinarado ko nga ho ang gate mga mare dahil ayoko nga hong isama itong si Oranggi doon sa pulo dahil giniginaw nga siya, kaso nga lang pagbaba ko nga mga mare, gulat na gulat nga ako at nauna pa nga sa akin sa bangka. Diyos ko, day. Umarkila nga rin ho kami ng isang tao na makakatulong nga ho ng aking Buyok sa paglilinis nga po doon sa may silungan ng mga aso. Sabi ko po kasi sa kanya mga mare, kumuha na nga ho siya ng makakatulong para hindi nga ho siya ganun kahirap. Ang pangalan nga ho niya mga mare ay si Rick at talaga namang tawagin po yan dito sa aming nayon dahil napagkakasipag po niyan. Medyo malawak po kasi yung linisin namin doon sa Pulong Malaki mga mare at kailangan po talaga ng makakatulong ni Buyok dahil pagod na pagod nga ho siya pagkakatapos. Nang marinig nga ho ng mga aso ang makina ng bangka namin, talaga naman nagtatakbuhan na nga ho papunta dito sa bangka. Halos mga lahati na nga po itong isang sako ng dog food dahil araw-araw nga po namin niyang pinapakain sa kanila. Hindi pa po kasi kami nakakabili ng bigas mga mare at pare, kaya naman puro dog food na nga lang po muna ang ipinapakain namin. Isa pa wala pa rin naman kaming mahuli sa aming Skylab mga mare, kaya naman wala pang kaming maipauulam sa kanila. Sabi nga po ng aking Buyok mga mare, pagka daw po marami na ulit kaming nahuhuli sa aming Skylab ay pwede na nga raw po kami magluto dito. Pumahabol na naman nga ho itong si Lolo mga mare at tingnan nyo naman na talaga namang basang-basa siya at lumusong na naman po sa tubig. Diyos ko, siya nga lang po yung aso dito sa pulo na palagi nga po namin nakikita ni Buyok na lumalangoy nga po sa tubig dahil naghahanap nga po siya ng makakain. Inuna nga po muna ni Buyok na pakainin itong mga aso para maya-maya nga po magtahimikan na po sila at mag-alisan na nga po dito dahil maglilinis nga po sila ni Rick. Kapag po kasi hindi mo inunang pagpapakain sa kanila mga mare at pare, talaga namang napagkakagulo po ng mga asong iyan at baka mamaya hindi nga po sila matapos sa kanilang ginagawa. At dahil napakarami nga pong plastic bottle na nagkalat dito sa pulo, kaya naman naisipan na nga lang po ng aking Buyok na ipunin. Mapapakinabangan daw po kasi ito dahil ito po ay nabebenta at sabi nga ni Buyok pagka daw nakaipon nga po kami ng isang bangkang plastic bottle baka mamay makapang Jollibee pa. Sinasabi nga rin po ng aking Buyok dito kay Rick na kapag ka daw po nakapagtakal na nga po kami ng isang bangkang plastic bottle sa bayan isasama nga daw po namin siya at pakakainin nga daw po namin siya sa Jollibee. Kaya naman tuwang-tuwa nga po itong si Rick at sabi nga po niya mas lalo nga daw po siyang sinisipag. Char. Napagkakarami nga pong imisin dito mga mare at pati nga po itong tabing tubig ay nilinis na nga rin po ng aking Buyok. Pinakain na nga rin po namin itong si Rick dahil sabi nga po namin ni Buyok baka nagugutom na siya, kaya naman eto't kahit sardinas nga lang po ang ulam talaga namang napakaganang kumain. Pinangalanan na nga rin po ng aking Buyok itong Tulda mga mare para nga daw po may pagkakakilanlan at hindi nga po pag-interesan ng ibang makakakita. Grabe mga mare, konting walis na nga lang po dito talaga namang napagkakalinis na nga ng paligid at pwedeng-pwede na nga pong magpiknik. Kaso nga lang syempre mga mare, kasamahan nyo nga po ang mga aso habang kayo ay nagpipiknik dito. Sa isang araw talaga mga mare, hindi pwedeng hindi uulan dito sa amin, kaya eto't maya-maya nga lang bumuhos na nga po ang malakas na ulan. Wala pa naman akong dalang payong mga mare, pero mabuti na lang talaga at may dala nga akong pangginaw, tapos si Buyok naman at si Rick doon nga sumilong sa bahay ng mga aso. Kahit nga bang lakas ng ulan mga mare, diretso pa nga rin sa paglilinis itong si Rick at talaga namang napagkakasipag. Hindi na nga kami makapag-antay ni Buyok sa tag-init mga mare at sigurado na mas lilinis pa nga ito at mas gaganda. Mas madali po kasing kumilos dito kapag tag-init, tapos mas liliit pa nga po ang tubig at mas makikita nga po yung mga batuhan. Nag-decide na nga rin po kaming umuwi mga mare dahil basang-basa na nga po itong dalawa. Hinahapunan naman mga mare at pare, nakisaya nga po kaming dalawa ni Buyok dito sa aming mga amigo at amiga. Diyos ko, tay. Dito nga lang po sila magki-Christmas party sa bahay ng tiyahin ni Buyok mga mare, talaga namang napakaganda at napakalaki. Kasamahan nga po nila ang nanay at tatay dito mga mare, kaya eto't makikisaya nga kami't makikikain. Char. Pagkarating nga po namin ni Buyok dito hindi pa po pala sila nagkakainan dahil inaantay pa nga daw po nila yung iba pa naming amiga. Napakarami nga nakahandang pagkain mga mare, talaga naman ito talaga yung pinakagusto ko dito. Char. Biruin mo mga mare naamoy pa nga kaming dalawa ni Buyok dito ni Oranggi, talaga namang sumunod pa. Kaya naman sinabi nga po namin sa kanya ni Buyok na umuwi na nga po siya dahil hindi po niya ito bahay. Aba, ibang feeling ni Oranggi. Kaya yan nga mga mare, pinalabas na nga siya ni Buyok at hinatid na nga po siya doon sa aming bahay. Siya nga pala mga mare, may swimming pool nga rin
rin pala dito sa bahay na ito at maya-maya nga lang magsuswimming na nga ang aming mga amigo at amiga dito. Sabi nga po namin sa aming mga amigo at amiga maglagay nga po ng langis sa likod dahil baka mamay malamigan po sila. Diyos ko dahil. Maya-maya nga lang po nagdatingan na po yung ibang mga bisita kaya ayan at nagkainan na nga rin po kami. Abay, napakagaganda at napakapopogi po pala ng aming mga amigo at amiga at parang mga bagets Spanish. Sabi nga mga mare, kahit may edad na nga po tayo, enjoyin pa rin natin ang ating mga buhay kasama nga po ang mabubuting kaibigan. Sana nga hoy, umabot pa kami ni Buyok sa ganitong mga edad mga mare para naman makasama pa namin ng matagal ang aming mga pamilya. Napakarami nga hong nakahandang pagkain pero ito nga pong nilagang pata ang nilantakan po ng aking Buyok dahil paborito nga po niya yung may sabaw. Pagkatapos nga po namin kumain at magkwentuhan ng aking mga amigo at amiga mga mare, nag-akyatan na nga rin po kami doon sa taas. Dito po kasi ang venue ng Christmas party nila mga mare at talaga namang kahit may edad na banggagalas pa nga rin magsiakyat ng hagdan. Umakyat nga rin po ako dito sa 3rd floor mga mare at talaga namang napakaganda nga po ng view dito. Tanaw na tanaw nga po ang aming buong nayon. Nakakagiyaot nga lang po dito sa taas mga mare pero pag umakyat ka nga po dito talaga namang sulit na sulit nga po ang pag-akyat mo dahil napakaganda nga po ng view. Tumambay nga lang po dito sa grit ang aking mga amiga dahil napakaginhawa nga po dito at banglakas nga po ng hangin. Abay mga hindi pa nga nakontento itong aking mga amigo at amiga, talaga namang nagpa-video pa sa akin with matching partner pa. Diyos ko dahil. Napakasaya nga po nilang pagmasdan mga maret kahit nga po maiedad na talaga namang ine-enjoy pa nga rin po nila ang kanilang mga life. Abay dapat gano'n naman po talaga para iwas stress at hindi magkasakitan. Pagkatapos nga po nilang magkwentuhan at magpicturan mga mare, eto't nagkakainan na naman nga ho. Nagpaluto na naman ho kasi ang tita Pearly ng pansit at ng puto mga mare kaya eto't bang sarap nga po ng aming kainan. Abay syempre makikikain na naman nga ho kami ng aking baby dahil mayat maya nga ho tayo gutom. Maya-maya nga lang mga mare pagkatapos nga nilang magkainan nagsimula na nga rin ho ang kanilang exchange gift. Kami na nga lang din ho ni Buyo ka nag-intindi na kanilang mga exchange gift mga mare dahil bang lalabo na nga raw ho ng kanilang mga mata at hindi na nga daw ho nila makita ang mga number. Diyos ko dahil. Ramdam na ramdam nga ho namin ni Buyok sa kanilang mga mata ang kasiyahan mga mare at paret kahit nga ho anong regalo ang matanggap nila tinatanggap nga ho nila ng buong puso. Alam nyo ba mga mare na itong mga amiga at amigo namin ni Buyok nakakarating pa nga sa iba't ibang parte ng Pilipinas at nagbabalak na naman nga ho silang umalis ngayong summer. Diyos ko dahil. Sabi nga mga mare, enjoy life lamang habang nabubuhay yan Kaya naman kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.